Alright, so sige po, Acts chapter 24 verse number 16, and herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. And herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and man. Let us pray. Dakilang Diyos, gabayan mo po ang aming pagsasalo-salo sa iyong banal na salita. Thank you for blessing this ministry. Thank you for using this ministry. At salamat po sa mga nagsishare. Ganon din po sa mga nag-subscribe sa ating pong YouTube channel. Lord, I pray that you will continue to bless each and every one of us. May you continue to use and bless this ministry. Help me, Lord. Empower me, Lord. Give me good health. Give me wisdom. At ang bawat isa na nakasubaybay ngayon, anuman po ang kanilang sitwasyon, kagalingan po sa mga may karamdaman, solusyon po sa mga may problema, kagaangan po sa mga may kabigatan, kapayapaan at kapanatagan po sa mga may kagulumihanan. Dakilan Diyos, sa anumang amin pong sitwasyon at pangangailangan, iunat mo po ang iyong makapangyarihang kamay, abutin mo po kami at patuloy na pagpalain. Sa iyo po kami lubos na umaasa at nagtitiwala aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so let me share with you this morning the message I entitled, A Conscience Void of Offense. A Conscience Void of Offense. Para masimplify po natin, ito po ay ang pagkakaroon ng malinis na konsensya, malinis na budhi. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo at ang isa sa kanyang binigyang diin sa kanyang pagmiministeryo at sa mga tao na kanyang nakakahalubilo, sa mga tao na kanyang nakakausap, sa mga tao na kung saan nakaugnay sa kanyang buhay. Ang sabi po niya sa Acts chapter 24 and verse number 16, and herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. So ito pong pag-aaral na ito, I believe, ay isang magandang pagkakataon upang tayo po'y maging particular, upang tayo po ay magkaroon ng dobling pag-iingat sa usapan po ng buhay at paglakad po natin, lalo na bilang mga Kristiyano. So it is good na makinig po tayong mabuti at siyempre pa, isang paalala ko po sa atin sa bawat isa. Huwag pong nakagawian lang natin na nakikinig tayo tuwing umaga. Atin pong itatak sa isip at puso natin, may we always consider that our everyday devotion, that our everyday message from the Word of God, ito po ay gabay ng Diyos sa atin. At ito po'y bagay na dapat ina-apply po natin para talaga ma-enjoy po natin ang resultang makadiyos sa ating pong mga buhay. So kaya ngayon po, ang talakaying ito, I believe, ay talakayin na bawat isa po sa atin ay muling mapapaalalahanan. Ang sabi ni Apostol Pablo, and herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward man. So dahil ang usaping ito ay ang pagkakaroon ng masasabi nating malinis na budhi, it is good for us to somehow define kung ano po ang ibig sabihin ng malinis na konsensya. So let us consider point number 1, the definition of a clear conscience. Ano po ang definition, mga kapatid? Kasi para sa akin po, a clear conscience is a heart that is right before God and honest before men. Ito po yung masasabi nating pagkakaroon ng puso na tama sa Diyos at tapat maging sa mga tao. Yung bang ikaw ay free from guilt, sa hypocrisy, and even hidden sin. Yan po ang masasabi po nating magandang definition ito. A clear conscience, okay, is a heart right with God and right before God and honest before men. Ito po yung buhay na kung saan free from guilt, hypocrisy, and even hidden sin. Ito po ang definition ng tinatawag nating clear conscience. Ito po yung pagkakonsensya kasi,
Kumbaga, ito po yung parang tinig sa puso natin. Ito po yung inner voice na nagsasabi sa atin pagka tama. At ito rin naman po yung bumabagabag sa atin kapag mali. Pagka tayo po ay nasa tama at gumagawa ng tama, ito po yung, alam niyo po, nag-a-approve kumbaga. Pero ito naman po yung bumabagabag kapag gumagawa tayo ng masama o gumagawa po tayo ng mali. Ito po ay masasabing kahit sa unbeliever, meron po nito. Kaya nga ang lagi ko pong binabanggit, nakakalungkot naman na kapag Kristiyano ka, kung tutusin, may konsensya ka na, at ang pinakamatindi rito, ikaw ay templo ng banal na spirito, may banal na spirito na nasa iyo, mas nakakahiya naman na yung mga unsaved, yung kanilang conscience, talagang sensitive, pero ikaw, ako, o bawat isa sa atin na nagsasabing Kristiyano, mas mahirap po kung tayo ang hindi basta nababagabag. Mga kapatid, ang pagkakaroon po natin ng tinatawag na konsensya, void of offense, nangangahulugan po ito na mabubuhay ka ng walang spiritual burden at yung tinatawag nating moral compromise. Yung sa buhay po natin bilang Kristiyano, mga kapatid, yung bang ang importante po sa atin ay yung tama ang puso natin una sa lahat sa harap ng Diyos. Maalala po natin, sinabi po ni Apostle Paul sa Romans chapter 9 and verse number 1, I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. So, kaya mga kapatid, sa ating pong pagbibigay definition ng tinatawag nating clear conscience, ito po ay nangangahulugan sapagkat tinitingnan natin na ang konsensya po, ito yung masasabi natin pong patotoo ng Diyos sa loob natin na bumabagabag kapag tayo po'y mali at nagbibigay panatag sa atin at inaaprubahan ito kapag tayo po ay tama. So kaya napakahalaga na ito ay medyo binabantayan ng bawat isa sa atin. Pagka sinabi natin clear conscience, nangangahulugan na talagang ito yung wala kang para itago, wala kang dapat katakutan, pangambahan, at pagsisihan balang araw. So napakaganda po na ito ay maintindihan ng bawat Kristiyano. When the Apostle Paul said, and herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Lumalabas, mga kapatid, na malinis ang kanyang konsensya, na ang ibig sabihin, mga kapatid, nandoon ang kanyang katapatan ng puso, yung pagiging totoo. Ito ang mahirap masumpungan ngayon. Yung mga taong tunay, yung mga taong tapat, yung mga taong totoo. Tunay, tapat, at totoo. Yan po ang napakahirap masumpungan ngayon. Diba? Most men proclaim everyone their own goodness, but a faithful man who can find? Yung taong magiging totoo sa iyo. So napakaganda po na ito ay atin pong pagbulay-bulayan, mga kapatid. Sabi nga po sa 1 Timothy chapter 1 and verse number 5, now the end of the commandment is charity out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned, mga kapatid. Yan ang sinabi po ni Apostle Paul sa kanyang inaalagaan, sa kanyang dinidisipulo kay Timoteo. Kaya para sa akin po, ang pagkakaroon ng tinatawag nating malinis na konsensya ay nangangahulugan ng wala po tayong tinatago, walang kinatatakutan at agam-agam na pagsisisihan natin balang araw. The definition of a clear conscience, mga kapatid, ang ating pong pagkakaroon ng buhay na tama sa harap ng Diyos at tapat sa harap maging ng mga tao. So, importante po ang pagkakaroon ng malinis na budhi, ng malinis na konsensya, free from guilt, mga kapatid. Yung bang wala kang masasabi nating bagabag sa puso mo, na ikaw ay nang lamang ng kapwa, na ikaw ay nabubuhay sa kasinungalingan, sa pagpapaimbabaw, at nagtatago ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon.
the definition of a clear conscience. Ikalawa pong magandang bigyan po natin ng pansin is the discipline of a good conscience. The discipline of a clear conscience. Kasi ang ginamit na salita ni Paul, di po ba? I exercise myself. I'm sure you will all agree with me na kung pag-uusapan natin sa buhay Kristiyano o sa usaping manggagawa ng Panginoon, si Apostol Pablo po ang kakakakitaan natin at matututo po tayo sa kanya sa usapan po ng matinding pagdisiplina, partikular sa kanyang sarili. So sinasabi ko po ito sa inyo sapagkat ang exact word na ginamit niya, and herein I do exercise myself. Naalala niyo po ba yung sinabi niya sa mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 9 and verse number 27? But I keep under my body and bring it to subjection, lest that by any means, when I preach to others, I myself should be a castaway. So, discipline po yan. Yung bang pagkakaroon ng control sa kanyang sarili. Yung pagkakaroon ng tinatawag nating rule sa kanyang sarili. Napakahalaga po ng discipline, mga kapatid. Yun din po ang aking pagtanaw doon po sa sinabi niya sa mga taga-Galatia, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh. Ang sabi niya, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So napakahalaga ng tinatawag nating disiplina. At ngayon, ang tinatalakay ko po sa inyo is about the discipline of a clear conscience. Siyempre po, spiritual discipline po ito. At hindi po ito mangyayari by chance. Hindi ito mangyayari by accident. Ito po ay tinatrabaho. Ito po ay gagawin. Kaya bibigyan ko kayo ng ilang payo para po sa tamang pagdisiplina, mga kapatid, na katulad ng ginawa at ginagawa po ng mga tunay na masasabi nating gustong maging maayos sa harapan ng Panginoon. Siguro, ang isa sa unang bibigyan pansin natin dito is a daily communion, daily confession. Kasi sa totoo lang, being human, kahit saved ka pa, we cannot deny the fact that still nakakakomit po tayo ng mali, ng kasalanan. Wala pong tao na matapos maging Kristiyano perpekto. Kaya nga po nililiwanag natin na ang salvation talaga biyaya. Ang salvation po talaga sa kamay ng Diyos. Kasi kung sa atin po, kahit na saved na tayo, let us face the fact na dahil may old nature pa tayo, meron tayong human tendency na magkasala pa din po. Kaya nga kailangan natin lagi ng talagang tapat na puso na kung mali, ang kailangan po, araw-araw, i-confess natin sa Panginoon. 'Di ba? Alam niyo yung 1 John, Kristiyano na po ang mga sinulatan. Pero maliwanag po na ang sabi po, mga kapatid, ng 1 John chapter 1, sa verse number 8, di ba, yung sinasabi nating wala tayong kasalanan o hindi tayo nagkakasala, sinungaling tayo, dinadaya natin ang ating sarili, at ang sabi po, wala sa atin ang katotohanan. Naalala niyo po yon sa 1 John chapter 1? Magandang paalala po ito sa atin. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 8. Kung may Bible po kayo. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So, Kristiyano na po ang sinusulatan, mga kapatid. Kristiyano po ang kanyang mga pinapaalalahanan. At ito po ang sabi po ni John sa kanyang sulat. If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Sa verse number 10, if we say that we have not sinned. Yung isa kanina, if we say that we have no sin. Ito naman, if we say that we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. So ito po ay pagdidiin lamang na kahit Kristiyano tayo, nandun pa rin po tayo sa kalagayan na pwedeng nagkakasala, nagkakamali, kaya nga hindi idinepende ng Diyos ang kaligtasan natin sa atin. Kundi ang kaligtasan natin sa kamay niya. Ang kaligtasan natin, siya po talaga. At maliban na pahintulutan natin ng Diyos na gumawang patuloy sa ating buhay, at malibang lakaran natin ang kalooban ng Diyos sa atin, at hindi po tayo madaig ng ating matandang pagkatao, malibang mangyari po yun, di po pwede matino at maayos ang buhay natin.
So if any man be in Christ is a new creature. And then, maliwanag po that being a believer, yun po yung lakad na kalooban ng Diyos para sa atin. Pero maliwanag po na sinasabi, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. At wala tayo sa katotohanan, mga kapatid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa raw naman nating sinungaling ang Diyos at ang kanyang salita ay wala sa atin. Kaya nga ang sabi po ng chapter 2 ng 1 John, pansinin niyo po, 1 John chapter 2, My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, you see, nandun pa rin po eh. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Kaya ngayon pong umaga, ang isang magandang bagay po ng pagdisiplina para sa malinis na budhi ay ang tinatawag nating everyday confession, daily confession, admit, and forsake kung ano man po yung mali at masamang nagawa po natin. 1 John 1:9. Binasa natin sa verse number 8, pag sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili and the truth is not in us. At sa verse number 10, pag sinasabi nating tayo'y hindi nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at ang salita niya ay wala sa atin. Sa chapter 2 verse 1, pinakita ko po na binigyan tayo ng ideya, My little children, these things write I unto you that is in not, and if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. So ano ang dapat natin gawin para sa pagdisiplina ng malinis na konsensya? Huwag magpaimbabaw, huwag po tayong magmatuwid sa sarili, matuto tayong mag-admit, tayo po'y magkumpisal sa Panginoon. Amen? Paalala po, ang confession, hindi sa tao, sa Panginoon. So, yung idea po ng confession sa tao, kung nagkasala tayo sa isa't isa, magpahayagan tayo ng kasalanan sa isa't isa at hingi tayo ng tawad sa isa't isa. Pero generally, ang talagang confession, 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. God will surely forgive us kung tayo po'y magko-confess with an honest heart. Diba? If we will be sincere in approaching God and asking God for His forgiveness, the promise, according to His word, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If God is offering forgiveness sa sino mang magko-confess, ba't kailangan ko pang mag-justify ng mali? Ba't kailangan ko pa po na talagang magkubli ng mali? Bakit kailangan manatili sa mali? Kung ang Diyos sa kanyang salita, ang susi, matuto tayong mangumpisal sa Kanya. Mag-confess. Yun po yung kumpisal na sinasabi ko po. Kasi nasanay tayo ng confession sa tao natin ginagawa o kaya sa ating religious leader. Ang biblical po, ang confession sa Diyos dapat. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. At wala pong kung ano-anong dasal na maipapayo natin sa nakagawa, kundi yung maging totoo siya. Confess your sins before God. Confess our sins before God. So, sa discipline ng isang malinis na budhi, ng malinis na konsensya, daily confession is very important. Of course, daily communion, di ba? Daily communion. Para po maging malinis at madisiplina natin ang malinis na konsensya, dapat everyday nakikipag-ugnay po tayo sa Panginoon. Di ba? Stay close to God through prayer, through His Word. Ito po, di ba? Isang paraan po yan. Nagsasalo-salo tayo. Nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Importante po yan, mga kapatid. I-maintain po natin yan. Kumbaga, mga kapatid, everyday, kaugnay po dito yung confession, our daily communion with God. Yung sasabihin natin sa Kanya, yung sinabi po ng Psalm 139, mga kapatid, verses 23 and 24, Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and lead me in the life everlasting. Di po ba? Search me, O God, and know my hearts. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me. And lead me in the way everlasting. Huwag niyo pong pababayaan yung ating pong araw-araw na pakikipag-ugnay sa Diyos. So, daily confession, daily communion, at syempre, daily correction. Di ba? Yung talagang araw-araw, kung may dapat itama,
make sure that we will make things right with God and even with other people. Ibang-iba po yon. Kung meron kang nasabing hindi maganda, wag na po tayong mga twiran pa. I-correct na natin kaagad. Na-realize natin na may pagkakamali tayo para wala tayong bit-bit sa dibdib natin. Itama kung ano yung dapat itama. 'Di ba? Wala pong magagawa yung pagmamataasan, pagmamatuwiran. Mga kapatid, it is very important for us to apply daily confession, daily communion, and daily correction. Kaya ko po i-emphasize at nilalagyan natin ng daily kasi we cannot deny the fact na daily naman talaga nandoon yung posibilidad na nagkakamali tayo, nagkakasala tayo sa usaping sa Diyos man o maging sa kapwa natin tao. 'Di ba? Daily communion sapagkat hindi magandang maglilipat ang araw na hindi tayo nakipag-ugnay una sa lahat sa Diyos, mga kapatid. Daily correction dahil nga doon sa human tendency na almost every day nagkakamali tayo, better to examine ourselves to come to God and then tell God, search my heart, know my thoughts, at kung may mali, i-confessal natin, itama po natin sa harapan ng ating Panginoon. Naalala ko nga, di ba, sa usapang pag-o-offer, hindi po pwedeng mag-o-offer ka sa Diyos ng ganun-ganun lang. Medyo alamin mo, kung meron kang laban sa kapatid mo, itama mo yan, iayos mo yan. Mahirap yung nag-worship ka, may bit-bit-bit-bit ka. Yan po dapat maintindihan ng maraming churches. Kaya nililinaw natin, bagamat nung kausap ko po, yung mga Bisaya, ang sabi po nila sa kanila, yung samba at simba, pareho lang po yan. Pero tayo po bilang Katagalugan, nililiwanag natin, iba yung samba, iba yung samba. Yung simba, referring sa pagpunta doon po sa gathering place. Yung samba, yung akto. Okay? Simba is actually yung going to the place of worship. Pero yung pong samba, it is the act. Ito po yung akto natin. Yung pagka tayo po'y lumuluhod, pag tayo po'y umaawit, yung ginagawa natin, yun po ang pagsamba. At malinaw po sa Biblia. Kasi nangyayari po, may mga Kristyano attend ng attend, pero may kadeferensya sa church. Attend ng attend, may kairingan sa church. Attend ng attend, may kasiraan sa church. Attend ng attend, not in good relationship with his brothers and sisters. Mga kapatid, anong sabi ng Biblia? Ano mang ihahain mo, bago mo ihain yan, iwanan mo yan kung meron kang hindi ayos sa kapatid mo, makipag-ayos ka. O, gaano karami po sa atin ng worship, pero meron pong kairingan. Worship ng worship, pero meron pong kasamaan ng loob. Worship ng worship, pero hindi po maganda ang relasyon sa kapwa o maging sa kapatiran. So, I am telling you this because many of us are guilty sa kasong ito, mga kapatid, sa kasalanan ito. Pumunta ka na rin lang sa church. If your desire is really to worship the Lord, yung gusto mong i-worship ang nagsabi, iwanan mo lahat ng hain mo, bago mo ihain sa akin yan, makipag-ayos ka muna doon sa kapatid mo. Pero gaano po karaming mga Kristiyano, worship ng worship, punta ng punta sa church, pero sa totoo lang, may hindi tamang puso at hindi tamang relasyon sa isa't isa. You better consider and somehow evaluate yourself about this thing, about this matter, because we are just wasting our time. We are just wasting our time. Pag nagwo-worship tayo na hindi okay ang relasyon natin sa Diyos, hindi okay ang relasyon natin sa kapatiran. So always pray to God. What we need is daily confession, daily communion, and daily correction. Kung may dapat itama po natin. Huwag pababayaan ang ating kaugnayan sa Diyos. At tayo po ay matutong mag-confess sa anumang mali at kasalanan na nagawa natin. Kasi malibang gawin po natin yan, hindi mapapanatag ang konsensya natin. Alam niyo po, nakakatakot naman na may mali na sa buhay mo. Nakakatakot naman na hindi na tama ang lakad mo. Nakakatakot naman na hindi ayos ang relasyon mo sa kapwa mo. Nakakatakot naman na hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos nang ikaw ay panatag lang. Di ba? That is very scary, mga kapatid. Nakakatakot yung hindi ka nakukonsensya.
Kasi sabi ko nga sa inyo, pagka-Kristiyano, kombinasyon, may konsensya na, may banal na spirito na makapangyarihan kumikilos pa. Tapos mali yung ginagawa mo, hindi ka nababader, hindi tama ang relasyon mo sa kapatid mo, nakikipagmatigasan po tayo sa hindi maayos na relasyon at pakikipagkapwa-tao. Mga kapatid, you better examine yourself because I believe there is something wrong in you kung hindi ka na nababagabag. And that is very sad. Kaya nga pagka tinatama kayo sa preaching, huwag kayong magagalit sa pastor. Huwag kayong magagalit sa preacher kasi hindi po siya yon, gawa ng banal na spirito po yon. Ilagay mo na kahit ang intensyon ng preacher, patamaan ka. Tandaan niyo po, still, ang ating final basis pa din is the conviction of the Holy Spirit. At alam natin na sa usapang tao, sa usapang Kristiyano, lahat tayo may budhi na dapat nababagabag pag mali. That is the reason why the Apostle Paul gave emphasis on this. And herein, I exercise myself. It means spiritually, dinidisiplina ni Pablo ang sarili niya. Tayo po, kamusta? Meron ba tayong spiritual na disiplina sa usapang konsensya? Diba? Hindi mo na ibinibigay ang para sa Panginoon, hindi ka pa rin nababagabag. Diba? Napapabayaan mo na ang pagkakatipon. Diba? Meron po sa atin tayo na gumawa ng desisyon. Pag Sunday morning lang ako atin. And then, heto po yung maraming mga mananampalataya. They are worshiping the Lord sa bawat service po. Pero ikaw, kahit di ka umaten, di ka na nakukonsensya. Kaya nga nililiwanag ko po Diba? Na dapat sa Kristiyano, nababagabag pa rin tayo pag hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos. Kasi nakakatakot yan, masamang sinyalis po yan. Pag hindi ka na natatakot, hindi ka na nababagabag at walang regret, then hindi mo nagawa kung ano yung tama sa Panginoon. Hindi ka umattend, okay lang. Hindi mo ibinibigay para sa Panginoon, okay lang. Hindi ka nagwiwin ng soul, okay lang. Hindi ka nagwo-worship, okay lang. Hindi ka nagbabasa ng Bible, okay lang. Hindi ka nagpe-pray, okay lang. Naku, napakadelikado niyan. May problema po. Pag hindi ka na nababagabag, mga kapatid, delikado po yan. So kaya for me, it is good to somehow learn how to discipline ourselves. The discipline of a clear conscience. Daily confession. Araw-araw, mga kapatid, mag-confess tayo. Daily communion. Tiyakin natin as we continue on sa buhay po natin, laging ayos ang kaugnayan natin sa Diyos. Okay? Maging sa bawat kapatiran. Daily correction. Kung may mali, dapat itinatama. At para po maitama, dapat nababagabag ka pa kapag mali ang ginagawa mo. Kaya ang sarap na meron tayong paalala tuwing umaga. Kaya ang akin pong masasabi sa inyo, yun po dapat ang gagawin kong team song. Buti na lang, nahilingan ko si Preacher Rico na mag-compose. Kasi kung ako po magko-compose, ang gagawin ko lang po, magbiblia tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Magbiblia tayo tuwing umaga, upang ang espiritu natin ay sumigla. Okay, di ba? So, pagka ganun ang gusto nyo pong team song, i-request nyo lang po at gagawa natin ang paraan yan. Well, kidding aside, seriously speaking, it is very true that it is very important for all of us to somehow be reminded every day. Di ba? Mapaalalahanan po tayo araw-araw ng salita ng Diyos. Diba? Kasi being human, nagkakamali tayo. So kaya kailangan disiplinahin natin. Huwag kayong papayag na nabubuhay po tayo na meron tayong mga hindi na i-confess sa Panginoon. Huwag kayong papayag na lumilipas ang araw na wala tayong communion or fellowship sa ating Panginoon. At yung alam nating mali na, hindi pa natin itatama. Huwag niyong hayaan na naglipas ilang araw na, pinagmamatigas mo pa. Di ba? Yung hindi mo magandang relasyon sa kapatid mo. Mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, malinaw po ang deklarasyon ng Biblia dyan. Kung di mo mahal ang kapatid mo, kinapuputan mo ang kapatid mo. At kung napupuot ka sa kapatid mo, katulad ka ni Cain, para kang murderer.
Di ba? And God is not happy. Hindi po masaya ang Panginoon na hindi tama ang relasyon mo. Kaya mga kapatid, particularly sa Living Water Baptist Church, sa Maranatha, sa Victory, sa mga churches po natin, make sure na sa usapang worship at ang usapang buhay natin sa Panginoon, make sure na wala kang bit-bit-bit-bit sa puso mo. Kailangan tama kaugnayan mo sa Diyos. Kailangan tama kaugnayan mo sa kapatiran mo. May mga pagkakataon po, ako nakakakita ako ng mga Kristiyano na kung tutuusin, sino ba tayo? Pero minsan, napakalaki ng kalooban natin. Para bang, alam niyo po yun, parang tayo ang Panginoon ng ating mga sarili. God is actually telling us na tayo po'y mag-confess ng ating mga kasalanan. So, daily confession, daily communion, and daily correction. Yan po yung discipline of a clear conscience. Araw-araw, tayo po ay humingi ng tawad sa ating Panginoon. Alam natin yung forgiveness nandoon. Kaya nga ang sinabi po if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Given na po yan na ang Diyos natin napaka-forgiving. But He is telling us na mag-confess po tayo. Huwag pababayaan ang ating communion. 'Di ba? Yung ating pong communication, fellowship, at yung kaugnayan po sa Kanya. And then, correction. Pag may mali, be willing na maitama po ito. Kaya, ako hindi ko kayang garantihan na lahat ng tao ayos sa akin. Pero, mga kapatid, at yun po, alam niyo yung ginagawa ko po ngayon, kahit nakahiga po ako, basta pagka nagkaroon ako ng pagkakataon, I am very sensitive and conscious kung ano po ang ibibigay ng Diyos na mensahe. Kasi, matindi po itong ministering ito. Yung everyday, mag-share ka. And then sabi ko kay PNG, ngayon, ang ginagawa ko, yung pong mga statement or yung mga mismong words na ginamit sa Bible, yun po yung ipinagpe-pray ko para bigyan ako ng Diyos ng... at alam nyo po, ngayon pa lang iniisip ko na. Pero of course, ang Diyos pa rin ang may finality. Ito ngayon, pinag-uusapan natin para sa maayos na budhi, ang isang pagdisiplina para sa malinis na konsensya, yung pong confession, yung pong communion, daily confession, daily communion, at saka yung daily correction. Yung dapat ayos yung ating kaugnayan, una sa lahat sa Diyos. Itama natin kung meron tayong hindi tamang pakikipag-ugnay sa Diyos, itama po natin. Kung meron tayong hindi tamang kaugnayan sa mga kapatid natin, itama po natin yan mga kapatid. Parang ganito ini-imagine ko Pagka may mali sa buhay ko at hindi ko itatama, tatamaan ako sa Panginoon. Diba? Kaya pumili na kayo, itatama nyo po o tatamaan po tayo. Kasi pag anak ka ng Diyos, papaluin ka niya Meaning, tatamaan ka. Kaya ko po alam to, yun po yung isa sa favorite po ng nanay ko noon. Yung nanay ko po, sweet po yan, lalo na nung naging Krisyano. Pero stricta po yan mga kapatid. Pagka po tiningnan ka niya, di ka nakuha sa tingin, sasabihin niya sa iyo, tatamaan ka sa akin. Kaya nakatatak sa mind ko yan, tatamaan ka. Pag hindi ka tumigil, tatamaan ka. Ayan. So, ganun po. So, di kunin natin yung diwa na yon. Kung di mo itatama ang mali sa iyo, kung ang mali, hindi mo itatama, tatamaan ka. At may talata tayo dyan. Sa Hebrews chapter 12, tatamaan talaga tayo kapag hindi tayo naging willing. Kaya yung mga may hindi ayos na relasyon sa kapatiran, hindi maganda ang relasyon nyo sa isa't isa. Baka kala nyo, ganun lang yon. Talagang pag ang Diyos na puno po sa atin, talagang tatamaan po tayo sa Kanya. Sapagkat ang gusto ng Diyos, maayos ang relasyon natin sa isa't isa. Ang tanong, clear conscience ka ba nun? Nagwo-worship ka, na alam mong may kairingan ka? Nagwo-worship ka, na meron kang hindi maayos na kaugnayan sa Diyos una sa lahat at sa bawat kapatiran? Kasi kung di ka ayos sa kapatid mo, sabi ng Panginoon, hindi ako maniniwala na mahal nyo ako kung yung nakikita nyo kapatid nyo, hindi nyo magawang ibigin. Diyos po, sa kanyang salita ang nagsabi po niyan. Kaya habang ako po ay talagang very particular and conscious ko ano ilalagay ng Panginoon na message sa akin, so ngayon sabi ko, magandang kaugnay nito. Yung isa sa paborito ko po, live peaceably with all men. Diba? Live peaceably with all men. In fact, kahit po yung live peaceably lang, yung mabuhay kang may kapayapaan, di ba napakatindi nun? Ang sarap. Daig mo pa mayaman kapag may buhay ka na payapa ka sa isa't isa. Hindi yung laging may iilagan ka.
Kamusta? Nag-enjoy po ba kayo pag uma-attend kayo ng church? Meron kayong kailagan? Meron kayong kaiwasan? Nag-enjoy po ba kayo? Baka mamaya, pray pa tayo. Sana hindi umattend para hindi ko makita yan. Mga kapatid, huwag tayong makipagmatigasan sa Diyos. Amen po ba? Type amen. Kung type nyo po ito, kung di nyo type, sabihin nyo po, leave nyo na lang po yung ating, mag-leave na lang po kayo. Pero ito po'y paalala na napakahalaga. So, yun po. Kaya ipag-pray nyo po lagi yung message. Gusto ko po guidance ng Diyos. Hindi ko gusto ko i-preach, kundi ko anong gusto ng Diyos na marinig po ng bawat isang uhaw at gutom sa katwiran, lalo na tuwing umaga. Kaya yun po ang sasabihin ko sa inyo. Magbibliya tayo tuwing umaga. Di ba? Tuwing umaga, magbibliya tayo tuwing umaga upang ang espiritu natin ay sumigla. Ayun. Yun po yung paalala natin. So, nakita nyo, sa ganung kanta po, bumabagay ang boses ko. Okay, so, at kung ito pong awit na ito'y nakatisod sa inyo, so, nais ko pong i-correct ka agad. Kaya, aagapan ko na because I always want to have good relationship, first of all, to God and also to our brothers and sisters. Ang saya-saya ng buhay, di ba? Nakapagkapayapa ka sa isa't isa? O teka, baka mai-share ko na po yung tumatakbo sa isip ko para po sa mga susunod nating pag-aaral pa. Okay? So, nakita natin the definition of a clear conscience, the discipline of a clear conscience, and then thirdly, the demonstration of a clear conscience. The demonstration of a clear conscience. Mga kapatid, dapat kita po yan. Di ba minsan napapansin natin, ba't di ka mapakali? Parang may inaalala ka, parang bother ka, di ba? Minsan, yun po ang mga manifestations ng may hindi ayos sa buhay. Kaya importante po mga kapatid na talagang madisiplina natin ang sarili natin na magkaroon po ng clear conscience. Kaya nga ang title natin, A Conscience Void of Offense Toward God and Toward Men. Ikinukonsider ko po, mapapansin nyo po, hinati ng Diyos yung dalawang utos niya. Diba sa Old Testament, marami pong kautosan ng Panginoon, and then yung mga kautosan ng Panginoon, particularly, kahit nga yung Ten Commandments, kung tutuusin po, pagdating sa New Testament, hinati na lang po sa dalawa. Natatandaan nyo po ito? Nakukuha nyo po yung gusto kong i-point out? Alam nyo po, ang sinabi po roon, yung dalawang utos, una, pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, pag-ibig sa kapwa. Yung pag-ibig sa Diyos, yun ang pinakadakilang utos. At ang susunod raw po dito ay ang ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. It means to say na importante sa Diyos that your relationship, first of all, sa Kanya, tama. And then, yung relasyon natin sa mga kapatid natin, tama. So, the demonstration of a clear conscience. Diba? Ano po yan? Una, kapayapaan. Peace before God. Kapayapaan sa harapan ng Diyos, mga kapatid. So, napakaganda po na yan ang tiyakin po natin na yung pong buhay natin, hindi natin ibinubuhay sa guilt. Kaya, kung babalikan nyo po, yung disiplina mahalaga Confession. Ba't kailangan mong mag-keep? Ba't kailangan pong mag-hide? Bakit kailangan po ng mga twiran? Kung ang susi lang naman talaga, ikumpisal natin, aminin natin. Pag sinabi natin confession, nandyan po yung pagkilala, nandyan po yung pag-amin na tayo po'y mali, na tayo po'y nagkasala. Don't you ever approach God and then magko-confess ka sa idea na hindi naman talaga confession, kundi pangangatwiran sa Diyos at pagbe-blame ng iba sa maling nagawa natin. Kung mali tayo, aminin na tayo'y nagkamali. Kung nagkasala tayo, harapin ang ating pagkakasala. Huwag nating panatilihin sa puso po natin yan, sapagkat tayo po'y babagabagin po niyan. At pag dumating ang panahon na ang bagabag ng konsensya, hindi mo pinapansin, titigas po yan, mga kapatid. Para pong yun sinabi sa 1 Timothy chapter 4, verses 1 and 2, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devil, having their conscience seared with a hot iron. Sorry pero babanggitin ko po sa inyo ito. May mga nagsasabi sa akin, yun daw po bang religious leaders? Tanong po ito
Yung bang mga religious leaders, hindi raw po nila alam ba ang Biblia? Hindi raw po ba nila alam sa Biblia na hindi dapat to, hindi tama ito, at napakalinaw pala na bawal ng Diyos to? Pero bakit hindi po nila sinasabi? In spite of their knowledge, in spite of their awareness. Okay? Una po talaga, siyempre, meron pong hidden agenda. Meron pong personal na motibo. Diba? Paano nila nagagawa yon? Paano nila nagagawang lokohin yung mga tagasunod nila? Well, sabi nga po ng sulat ni Pablo, having their conscience seared with the hot iron. Parang hinerohan na po. Nagmatigas na po. So, I want to use that as an illustration that if we will not right away settle our matters before God, particularly, kung mali na, ipinakita na sa'yo, nagmatigas ka pa, pinagbatagal mo pa, ang nakakatakot na mangyayari dyan, makakasanayan mo na, mahihirati ka na, at mapapansin mo, ginagawa mong isang bagay na hindi ka na nakukonsensya. Lalo na sa mga Christian practices natin, yung mga Christian duties natin, ba't ganun po ako? Ba't di na po ako nakukonsensya kahit di ako nakaka-attend? Ba't di na po ako nagigilty na alam kung hindi ko naman na ibibigay? Yun dapat ibinibigay ko sa Panginoon. Ba't parang wala na pong bagabag sa akin? In fact, ang nakakatakot nga niyan, kasi pag unbeliever, hindi ka talaga para makonvict kung ang pag-uusapan gawa ng Banal na Espiritu, because if you are an unbeliever, there's no Holy Spirit in you. So walang conviction. Pero bakit may mga unbeliever na babagabag na hindi sila nagbibigay sa kanilang religion? Konsensya po yun. Kasi ang konsensya natin, wala pa ang Banal na Espiritu, yung konsensya natin, po pwedeng, yan po yung inner witness, di ba? Na inilagay ng Panginoon sa atin, nababagabag kapag kamali, sa kanilang knowledge. Dapat, kahit religion pa yan, kahit hindi Christian yan, basta religion po yan, basta sa knowledge nila, sa awareness nila, dapat nagbibigay sila. Meron sa kanila, nakukonsensya pag hindi nagbibigay. Samantalang sa Christian concept, sa Christian circle, or sabihin nating fellowship, andito yung mga nagsasabing Kristiyano. Pag Kristiyano, hindi lang conscience ang meron ka eh. Pag genuine na Kristiyano ka, you have the Holy Spirit in you. Yun yung gumagawa. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Now, if the Holy Spirit is in you, and then, hindi ka nababagabag, yun po yung nakakatakot. Kaya pakinggan nyo mabuti to, ho. Yung po talaga mga pinagpasyahan sa puso na hindi magpe-prayer meeting, hindi magsa-Sunday school, hindi mag-gospel hour, na talagang binigyan nila ang Diyos ng oras lang, na paglinggo ka lang ng umaga, Panginoon, para bang magiging kalabisan, pagka lahat ng service aatinan, mag-isip-isip ka. Ang Panginoon nga, hindi nang hinayang na ibinigay ang lahat ng tinatangkilik mo. Tapos ikaw, doon sa mga panahon na dapat ginagawa mo, ibinibigay mo para sa Diyos na nagbigay ng lahat sa iyo, hindi ka nakukonsensya na hindi mo nagagawa yung dapat mong gawin sa Kanya. Wow! Examine yourselves whether you be in the faith. Tingnan natin kung talaga bang Christian tayo. Kasi ang Kristiyano dapat may guilt sa mali. Dapat may conviction pagka mali. So kaya if you are not giving, kung ano yung dapat mong ibigay, if you are not worshiping God according to His words and to His command, there is something wrong in you. And that is very scary. Nakakatakot po yun. Kaya pagka kayo tinatamaan sa preaching, nako, mag-praise the Lord kayo. Because it is an indication na una, may konsensya ka. Pangalawa, malinaw ang gawa ng Banal na Espiritu sa iyo. Mga kapatid, naiisip nyo kung gaano kalaking bagay na may ganitong paalala po tayo. Para sa akin, sulit. Gigising ka ng maaga, sulit na ang tinatakbo ng isip ko lagi, ipapakain, isishare sa mga talagang gutom at uhaw sa katwiran. Sulit mga kapatid, pagka nararamdaman ko that God is blessing you, pag nararamdaman ko na ito'y nakakalago sa inyo, pag nararamdaman ko na ito'y blessing sa inyo, mga kapatid, sulit na sulit po yan. Kaya nga, binibigyan ko po ng time. Diba, yung iba po, syempre, isipin natin, pag preaching, dapat doon mo talaga, no. Every opportunity that God is giving me, I really want to share with you the pure word. Yung salita po ng Panginoon. So, you need this message. I need this message. We all need this message. The demonstration of a clear conscience, peace before God,
yung kapayapaan sa harap ng Diyos, mga kapatid. Kasi ang sabi nga, Beloved, if our heart condemn us not, then have we confidence toward God. Kung ang atin daw pong budhi, hindi tayo, malinis, maayos. Ibig sabihin, may kumpiyansa tayo sa pagharap sa Diyos. So, peace, purity, before God and before men. Diba? Napakahalaga po niyan, mga Kristiyano. Sa Hebrews chapter 13 and verse number 18, ang sabi, for with trust we have a good conscience in all things, willing to live honestly. And then power in service particularly. Pagka po tayo, di ba? Meron talagang maayos. Di ba, pansinin niyo po, ang sarap maglingkod nang wala kang mga dinadala-dala. So kaya mas powerful, mas effective, mas productive, mga kapatid. So power in service. Ang pagkakaroon natin ng malinis na puso, ng maayos na budhi, magpapaging makapangyarihan at epektibo sa atin sa usapang pagmiministeryo. Yan po ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 1 and verse, 2 Corinthians I believe, 2 Corinthians chapter 1 and verse number 12. Yung rejoicing daw natin, mga kapatid, yung testimony ng ating budhi, na kung saan sa simplicity, sa sincerity, we have had our conversation dito sa mundo ito, na maayos. Kristiyano, yun po ang mga paalala na dapat nating i-consider. Diba? Kapag ang konsensya natin malinis, maging ang witness natin sa mga tao malinis. Kaya, ang gusto ko pong ipaalala sa atin, sa usapan po ng clear conscience, mga kapatid, ang pinakamaganda dito ay yung bang i-avoid po natin yung dishonesty, yung deceit, at yung double standards natin. Pagiging double standards natin. So kaya ito yung bagay na masasabi kong mahalaga sa atin, na yung pagsisimula ng ating panahon. Ang sarap-sarap mabuhay na wala kang agam-agam, wala kang bitbit sa puso, wala kang guilt, wala kang magiging regret, mga kapatid, wala kang itinatago. So, mga kapatid, ang ganda po ng mensahe. Ang sabi po ni Paul, and herein do I exercise myself to have always a conscience void of offense toward God and toward man. Let us pray to God na yun po ang mapanatili natin ang pagkakaroon ng malinis na budhi. Clear conscience. The definition, the discipline, and the demonstration of a clear conscience. Mga kapatid, avoid living in dishonesty, living in deceit, and living in double standards. Yun po ang iwasan natin. Avoid living in dishonesty, living in deceit, and living in double standards. Let us pray. Lord, thank you so much for blessing us this morning. Thank you for your powerful word. Thank you, Heavenly Father, for convicting us through this message. I pray, O God, that you will continue to bless each and every one of us. May you continue to bless even this ministry, Heavenly Father. Particularly, bless me, O God. Give me good health. Always strengthen me. Give me grace. Give me wisdom. Empower me, Heavenly Father. Gawin mo po akong channel ng blessing mo sa mga uhaw at gutom sa salita mo. Salamat po. Basbasan mo po ang araw na ito para sa bawat isa. Mag-aaral, magtatrabaho, anuman po ang activity namin for today. At maayos na pahinga naman po sa mga nasa ibang bansa na marahil ito po ang oras ng kanilang pamamahinga. Bigyan mo sila ng maayos na pahinga, dakilang Diyos, at hiling ko po na ihanda mo sila para sa muling walwalhating araw. Thank you so much, Heavenly Father. Ikaw ang pinapupurihan namin sa lahat-lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. So again, thank you so much for watching. Salamat po sa inyong naging pagsubaybay. Nawa, patuloy niyo pong ipag-pray ang ministeryong ito na ang Diyos ang lagit-lagi
siya po ang magpala sa bawat isa sa atin. So, ingat po kayo sa araw na ito at gayon din naman, have a good night rest sa mga kapatiran nating nasa ibang bansa. Again, thank you so much.